Sino ba naman ang hindi makakaalam sa sasakyang ito? Sa disenyo pa lamang ay pang out of this world na. Aakalain mong isang spaceship o UFO ang sasakyang ito. Lalo na ang mga pintuan nitong tumataas na kung tawagin ay butterfly doors. Nasa dream at bucket list ito ng marami, mapalalaki o babae. At syempre, dagdagan pa ng mala-jet fighter na tambutsyo nito. Ay nako, mapabata, matanda, single o taken ay gugustuhin magkaroon ng sasakyang ito. At kahit sino ay mapapalingon sa marvelous engineering at unique na mga features nito. Malamang ay alam mo na ang sasakyang ating mapag-uusapan. Ito ang Lamborghini. Tama ba? Tama ba yung pronunciation? Mula pa sa bansa na kung saan ang kanilang pagiging class at formalities ay tunay na may pagyayabang sa buong mundo, ang bansang Italy nga ang naging founder ng mga supercars na ito. Ngunit, ito ang madalas na katanungan ng marami. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Ay mali, sorry. Anyway, bakit napakamahal ng mga sasakyang ito na halos nasa 10 beses na average cars ang katumbas nito? Sheesh! Grabe naman, Lamborghini. Eto yung klase ng sasakyan na alam mo na kaagad. Lamborghini yun, no? Huracan, ganun ba? Yung ba yung pronunciation niya? Huracan? Hindi ko pa alam paano ba naman yan. Orocan. Aparador yun eh, Orocan. Pero in all seriousness, sa kulay, sa tunog, sa mismong looks pa lang ng sasakyang ito, somewhat na mahuhook ka na talaga. Yun bang, kahit wala kang pakialam sa mga sasakyan, basta nakita mo siya, somewhat na, diba? Ang gandang i-drive, ang gandang magkaroon yan. Eto yung nakakatawa kasi kahit na nakikita mo lang siya online, once na may makasalubong ka na, once na makita mo na siya in person, parang alam mo na kaagad na Lamborghini yung sasakyang nakita mo. Kasi nga, iba yung looks niya, iba yung the way pa lang, hindi ko alam kung paano siya i-explain, but kakaiba. Yun, mala UFO nga ang datingan. So bagay na bagay kung mukha kang alien. Anyway, let's move on. Sadyang ang sasakyang ito ay hindi basta-basta. Kaya nga't ang bansag nito sa mundo ng mga kotse ay supercar. Ngayon ay mapapaisip ka siguro, ano nga ba ang kaibahan ng sports car, supercar at hypercar? Aba, may mga levels din pala ang mga ito? Well, sa masimpleng eksplanasyon, ang isang sports car ay kadalasang may 2 pintuan o tinatawag na coupe. Ito ay mga entry-level na sasakyang pwedeng pang drift, i-customize at gamitin pang araw-araw. At ang mga supercars naman ay kadalasang limited edition. May mga matataas na horsepower at mas better ang performance at driving capabilities. At ang mga maituturing namang hypercars ay ang mga sasakyang nagkakahalaga ng lagpas $5 million tulad ng Bugatti o Koenigsegg. At ang Lambo nga ay kilala hindi lang sa bansa kung saan ito ginawa, kundi sa ang lupalop man ng mundo. Ito ay binubuo ng mga iba't ibang klaseng modelo katulad ng Huracan, Aventador, Urus at ang pinakabagong Revuelto na isang hybrid supercar. Dahil sa imported at mamahaling mga parts ng sasakyan, dagdag pa dito ang mismong brand ng Lamborghini. Ang dahilan kung bakit nagkakahalaga ito ng nasa 250,000 to 500,000 Canadian dollars. Siyempre, ang iilan at limited lang na quantity na ginagawa kada taon, ito ang naging rason
kaya't ang presyo nito ay umaabot sa napakalaking halaga. Pero hindi naman na natin kailangan pang pagdebatihan. Sa kulay pa lamang at sa tunog ng sasakyang ito ay tila ba mapapabili ka na, lalo na kung isa kang car lover. Magkano yung presyo? 250,000 to 500 Canadian dollars. Magkano ba laman ng bank account ko? Wala pang $10. Wala. Hindi ako makaka-afford neto, man. But napakagandang mapag-usapan. Ibang klase din talaga yung bang utak ng tao, right? Yung mga naka-imbento nito, like wow, nasa ibang level sila. Saan sila kumuha ng inspiration? Isang araw, bigla na lang sinabing, you know what? Kailangan nating mag-create, mag-imbento ng isang sasakyang gugustuhin ng lahat ng tao. And then, boom, nangyari itong Lamborghini. So, if ever man, ayan, papapiliin ka, anong modelo? Kasi nga may mga iba't ibang variants ng Lamborghini. May pang SUV, meron yung bago ngayon, hybrid, meron yung Aventador, tumataas yung pintuan, may maingay na sasakyan. Kala ko naman Lamborghini, Honda, BMW. Maganda, kaso maingay, nakaka-distract. Pasensya na, nasa tabi lang tayo ng highway, kaya every time na may dumadaang sasakyang maingay, nadi-distract ako talaga. Oo, papakita ko para naman. Ayan, so hindi ganun ka-traffic, kaso nga lang, ang ingay dinig na dinig mula dito. Dahil sa mga sikat na personalidad, rappers, athletes, at mga influencers na merong Lamborghini, naging isa nga itong status symbol sa karamihan. At syempre, meron din ang mga taong sadyang passion nila ang pangungolekta ng sasakyan at may deep connection sa mga ito. Kung tutuusin nga, napakagandang motivation at inspiration ng mga naturang sasakyan dahil sa pwedeng magsipag at mangarap ang isang tao na isang araw ay pwede rin siyang magkaroon nito. Matatawag na isa itong grand achievement ng isang tao dahil sa napakamahal at napakahirap nga ang makakuha at makabili ng naturang sasakyan. Usually, sino nga ba yung mga naka-Lamborghini? Yan, mga rappers, mga NBA players, mga actors, actress, anak ng mga politiko. Ito yung isang kagandahan ng isang supercar or kahit hindi pa siya sasakyan, right? Pwede niyang ma-motivate, ma-inspired yung isang tao na sasabihin niya, you know what, kapag siguro nagsipag ako, kapag ginawa ko yung mga tamang, mga dapat gawin sa buhay, pwede rin akong maka-afford niya, no? Right? So maganda siyang motivation, inspiration. Obviously, material lang siya, 'di ba? Piece of metal, aluminum, ganyan, rubber, plastic. Pero isa siyang, yun bang pwede siyang magtulak sa'yo sa bangin? Hindi. Ano ba naman yan? Pwede siyang magtulak sa'yo para abutin yung pinaka-the best na version ng sarili mo para ba sipagan ka palalo. Yun yung magandang outlook kesa naman yung nakita mo, ba naman to pasikat ka-Lamborghini lang siya. Kumbaga, hindi ko alam, may mga taong somewhat na kapag may nakita silang maganda, maayos, somewhat na hindi ko ma-explain. Instead na sabihin nilang, eto nagawa niya baka pwede ring mangyari sa akin. 'Di ba? Ang top speed ng mga sasakyang ito ay kayang umabot sa 355 kilometers per hour. Wow! Mala fighter jet nga kung tutuusin. Dagdagan pa ng modified na exhaust nito upang magtunog eroplano talaga. Ay nako! Baka hindi nagugustuhin pang bumaba ng isang driver. Maituturing ng isang luxury at grand achievement ang Lamborghini. Ikaw,
Gugustuhin mo bang magkaroon ng ganitong klaseng sasakyan? Kung may pagkakataon, anong kulay ang pipiliin mo? Ang humanity nga ay napakagaling sa kahit na ano pa mang bagay. Akalain mong mula sa pinakaunang sasakyan na may bilis lamang na 16 kilometers per hour o katumbas ng pagbibisikleta hanggang sa mga mala fighter jet na ngayong sports cars at super cars. Kung kaya't ito ay napakagandang senyales ng development sa ating technology. Kung dati-rati, mga businessman at mga tycoons ang pwedeng maka-afford lamang ng sasakyan, well, ngayon nga ay kahit sino basta't kaya at afford ang pambayad, makakamit nila ang anumang gustuhin sa mundo. Yun din no, nakaka-believe talaga ang humanity. Somewhat na sa akin hindi ko kaya yun, men. Ilan? 300 plus kilometers per hour. Gaano kabilis yun? Para ka na talagang nakasakay sa isang jet plane. Imagine kung gaano kabilis from Baguio to Manila na naka-Lamborghini ka, no? Ay, wow! Sana all, men! Ngayon pa lamang, eto na yung kaya nating gawin. Imagine 100 years from now. 2026. So 100 years from now, 2126. See, napaka-weird sabihin. Pero kung ngayon pa lamang, yung development natin sa mga sasakyan, somewhat na incredible na. Baka soon, pwede nang lumipad ang isang sasakyan, no? Pwede na siyang mag-levitate parang helicopter. Ewan. Actually, gusto kong balakin na bumili ng ganito. Kaso wala sila nung paborito kong kulay. So, wag na lang. Diba? Ang mga mamahaling bagay, sasakyan o bahay ay ilan lamang sa mga material na pwedeng ma-achieve ng isang tao. Ang kanyang pakikipagkapwa-tao, pagiging marespeto, at pagtanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya ay mas higit na magpapatunay sa kanyang antas at narating sa buhay. Huwag sana nating ugaliin ang ikumpara ang ating sitwasyon sa ibang tao at sana'y huwag tayong manlamang sa iba upang makausad lamang at makaabante sa buhay. Sana nga ay mas lalo pa tayong maging inspirado at dedikado sa pag-abot ng ating mga pangarap. So ayun, napakaganda, napaka-recognizable ng sasakyang ito. Kung papipiliin ka, anong modelo ng Lamborghini yung gusto mong ma-achieve, mapasayo? Sa akin, ano nga ba? Ewan men eh. Paano ba i-drive yan? Ayon sa isang kanta, libre lang mangarap. Managinip ka habang gising. Right? So sana, taasan natin yung pangarap natin. Huwag lang tayong maging kampante kasi nga kung hindi mo tataasan yung dreams mo sa buhay, basically ang mangyayari nun, talagang hindi ka magpupursige, hindi ka magiging dedicated sa kung ano man yung gusto mong gawin. Right? Hindi ka mag-work hard eh. Kasi nga gusto mo lang simple, gusto mo lang mabayaran yung bills mo, which is walang problema. However, sa life kasi, hindi ba mas okay na maging mas masipag, mas madiskarte, mas okay yung kalagayan natin kaysa naman yung sapat lang. Minsan nga yung sapat lang, kulang pa. 'Di ba? Nakikita naman natin yung pang-araw-araw na bilihin, gas, renta, kuryente, tubig, lahat nagtataasan na. Right? So kung mismong cost of living tumataas, sana yung pangarap din natin tumataas din. Ayun, naitawid din.